guys! Today is April 3. For today's video, mag-empty house tour tayo kasi today is our moving day dito sa lilipatan naming bahay. So this is a new house. It's just an adjacent property doon sa tinitirhan namin ngayon. So, konting backstory lang, no? From Lumea kasi, we moved dito sa Ingleburn kasi malapit doon sa school ni Kali. So, we prefer na hindi na kami kailangan mag-drive ng 10 to 15 minutes para makapunta sa school ni Kali. So, we moved in Ingleburn last August 2025. And now, fortunately, yung landlord namin, nagpatayo siya ng another house, adjacent property lang nung tinitirhan namin, and bigger siya kasi yung previous namin na tinitirhan is 60 square meters. Tapos yung lilipatan namin ngayon is 90 square meters. So mas okay siya kasi since magre-renew na ulit kami ng tenancy. So yung old house namin is magkakaroon ng konting increase. So in-offer niya sa amin to. May konting price difference pero kapag i-compare mo, i-increase yung luma, magiging same lang nung price nitong bago. So why not mag-move kami dito kasi this is newly constructed. So, bago lahat ng facilities niya and modern. Plus, mas malaki siya. I-separate vlog ko na lang yung the whole story ng paglipat-lipat namin. But today, mag-empty house tour tayo. Ipapakita ko rin sa inyo yung magiging itsura kapag nalipat na namin lahat ng gamit namin. So, guys, let's start with the front door. So, ito pala yung front door niya. Ayan. So, meron siyang, ito yung doorbell. Yan. So, doon naman guys, sa doorbell, meron siyang monitor doon. So, inopen ko na yung sliding door. After sliding door, meron tayong glass door. Si Daddy naghahakot na ng gamit. Yung trolley, pinahiram lang din yan sa amin ng landlord namin. So, kita nyo guys, yung laki nung lilipatan namin. So, meron siyang outdoor space na ganyan kalawak. So, pwedeng maglaro dito yung mga bata. Tapos, si Daddy, pwede rin siyang gumawa ng sasakyan. So, since 3D siya, so mechanical siya. So, yan. Pwede niya ditong gawin yung maintenance ng sasakyan namin. Ayan. Yun lang, guys. Tapos, pasok na tayo. So, pagpasok nyo guys, very straightforward yung bahay, no? So, plano namin dito ilagay yung dining area. Tapos, doon yung living room, living area. Tapos, ito naman yung kitchen niya. So, with the kitchen, meron na siyang space for the fridge. So, ililipat na lang namin dito yung fridge. More cupboards. Ayan. So, pwede namin dyan ilagay yung mga gamit namin sa kitchen. Tapos, yung pantry. So, yun na rin yun. So, ito. May pantry na rin siya. Siya na rin yung magiging pantry. Tapos, we also have here the stove. So, yung stove pala namin is gas. So, ayan. Tapos, ito yung kanyang range. So, ginagalan lang siya. Pag inanan mo siya, pwede ba? Bongga. So, very modern na. We also have here the oven. So, bago pa to. Ayan. I'm not sure kung anong mas malaki, kung ito or yung oven namin dun sa previous house. Tapos, ayan. Ito, hindi ko alam kung anong meron dito sa Australia. Pero napansin ko, guys, lahat ng bahay dito, kapag katapat ng sink, lagi siyang may bintana, may pabintanang ganyan. Hindi ko alam kung talaga bang ganun dito. Ako sa Pilipinas, di ba, hindi naman ganun. So, ayan. So, isa pang bagay na nagustuhan ko dito is deep yung kanyang sink. So, pwede kang maghugas ng malalaking kaldero dito kasi nga malalim yung sink niya. Ayan. Tapos, we also have here more space. So, kapag magluluto ka, so more space for prepping the foods. And also, ito yung pinaka-favorite ko talaga dito, kaya pinush ko na lumipat kami, is meron siyang
Dishwasher, guys. Parang sa kagaya ko na sobrang tamad ko talaga maghugas ng pinggan. So, ayan, bago siya, kami pa rin yung unang gagamit. So, kailangan kong pag-aralan paano gumamit ng dishwasher. Kasi hindi pa ako nakakagamit ng dishwasher sa buong buhay ko. And also, meron siyang mga drawers. Ayan. So, maganda dyan kasi pwede kong ilagay dyan yung mga pinggan. Para after dishwasher, diretso na dun sa cupboard. So, ayun guys, very straightforward naman siya. Tapos, meron na rin siyang aircon. Yung aircon niya, split system naman siya. So, pwede rin siya sa winter, tapos pwede rin siya sa summer. So, heater siya kapag winter, tapos air conditioning unit siya kapag summer. Ayan, pero ngayon kasi malapit nang mag-winter at saka by this time, very comfy naman ang weather namin. Hindi mainit, hindi malamig, very comfy lang. So, eventually, pag nag-winter na, good luck sa amin kung paano namin i-handle yung lamig. So, we also have here intercom. So, yung pinakita ko dun sa may pinto kanina, meron siyang doorbell with camera yun. Tapos, ito yung kanyang intercom. So, hindi ko pa lang sure kung paano siya gamitin. Hindi ako marunong, pero pag-aaralan ko muna, guys. So, ayan. Tapos, kung mapapansin niyo dito pala, yung mga ilaw niya is ganyan na. Yung embedded na siya dun sa ceiling. Ayan, guys. So, what I love about this house is maliwanag siya, maaliwalas. Siguro because of the paint, pero ayan, maaliwalas yung itsura niya. Yung house kasi namin dun sa kabila is yellowish siya kasi yung ilaw niya is yellow. So, here is our laundry area. Ayan yung laundry area. Ayan. So, pagpasok mo ng laundry area, so, ayan yung ilaw niya. Meron din siyang fan here. Tapos, meron din siyang heater na ilaw. So, uso yun dito sa Australia since, or I don't know kung sa US or sa ibang malalamig na country kung ganun din. Pero, sila dito, yung ilaw nila is heater na din siya. So, kaya ito yung makikita nyo dun sa switch. So, you have light, the fan, and heater. So, yung ilaw niya mainit. So, kapag winter, tapos punta ka dito, magto-toilet ka. So, yan, meron siyang mainit na ilaw. So, buhay lang natin yung normal na ilaw yan. Tapos, ito yung laundry area. So, ito yung unang gamit na dinala ni Daddy dito sa bahay. Nag-trolley lang siya. So, dito niya ilalagay yung washing machine namin and our dryer. So, ito pala, I think, is our dryer. Tapos, yung washing machine on the way pa. So, dito niya yung ilalagay. Hopefully, kasha. Pero, I think, kasha naman siya. Tapos, meron pa siyang mga drawers. Kaya nakakatuwa kasi pwede kang maglagay dito ng mga linens, yung mga bed sheets, tapos yung mga cleaning materials, pwede mo rin siya ditong ilagay. So, yun yung plano ko. Yung mga malalaking bedding siguro, dito ko na ilagay yung mga towels. Ayan. Tapos, isa pang bagay na gusto ko dito is, of course, meron siyang sink, tapos malalim rin yung pag gusto mo magbabad ka ng mga kung ano-anong bagay na madudumi na may stain bago mo labhan. So, pwede mo siyang gamitin to pang laba. Kung gusto mo mag-hand wash, so pwede rin siya dito. Tapos, yan. Meron siyang toilet sa loob ng laundry area. So, isa kasi sa guys, sa mga reason, kaya gusto ko talaga dito dapat is yung dati naming bahay is wala siyang, isa lang yung kanyang toilet. So, good luck. Ito si Daddy, papasok niyo yung aming washing machine. Akala ko mabigat, buti na buhat mo. So, hi guys, ituloy ko na yung vlog ko. So, na-interrupt ako kanina kasi si Daddy, pinasok na niya yung washing machine. Tapos, nagpatulong siya sa akin na i-set up yung drain at saka yung tubo ng washing machine dun sa pinaka inlet ng water. So, balik tayo ngayon sa isura ng aming laundry area na nandun na yung washing machine at saka yung dryer. So, ito siya guys. So again, from the top, ito yung aming laundry area. Ito yung
dryer namin and the washing machine. So, kung makikita nyo guys, pinagana namin siya for 15 minutes tapos titingnan lang namin kung okay ba yung pagkakasaksak namin ng water inlet dito at saka ng drain doon. So, yan guys. So, yan yung aming laundry area. Yan. So, iwan muna natin siya dyan. Lipat naman tayo guys sa aming bathroom. Toilet and bath. So, ito yung aming toilet and bath. So, yan. Meron din siyang heater. And of course, meron siyang exhaust fan. Ayan. So, pakita natin. Ayan. May labels naman pala. So, ayan. So, gumagana naman siya. Patahin na natin yung heater. And this is it. Ito yung aming toilet and bath. Ayan. So, ito yung shower. Ayan. And also, dun sa loob ng shower, guys, meron na siyang lalagyan ng soap, shampoo, and conditioner. Kung meron kang skincare. So, yan. Meron na siyang lalagyan dyan. And also, yung napansin ko dito sa Australia, ganito yung kanilang drain. So, yung drain na yan, pag lilinisin mo, angat mo lang to. Ayan. Tapos, ayan. So, parang naman hindi kita yung pinaka-drain. Tapos, yung water heater naman namin is gas. Ay, hot water system namin is gas. Tapos, ito mo lang, left and right. Ayan, medyo madumi pa, hindi pa nalinis nung, kasi newly constructed nga. Pero nilinis nila to kahagabi. Hindi lang siguro napunasan yung, So, yan. And also, the toilet. Ayan. So, may kasama ng tissue. And syempre, sabitan ng mga towels. Yan. So, ito lang. Napakasimple lang ng toilet niya. Very straightforward. So, the thing is, ang nagustuhan ko talaga dito is dalawa yung toilet niya. Kasi ang issue talaga namin is, kapag nagto-toilet si daddy tapos, or nagsha-shower si daddy, tapos yung mga bata gusto nilang umihi, gusto nilang mag number 1, number 2. So, hindi sila maka-hold. Yung number 1, natitiis-tiis pa yun kasi lalo na si Alex lalaki. So, minsan umihi siya sa garden. So, kapag si Kali, mahirap kasi babae, diba? So, kapag may tao sa CR, nagto-toilet, hindi siya makaihi or makadumi dun sa CR. So, yun, naghihintayan talaga kami. So, at least ito, dalawa na guys yung toilet niya. So, isa dito sa toilet and bath. Yan. Tapos, isa din dito sa laundry area. Ayan. So, yan guys. So, may isang toilet dito. So, feeling ko kapag iihi lang naman, so pwede dito. Yan, dito na lang. Kaysa dun sa bathroom. So, plano namin ni Daddy. Actually, nag-install lang kami ng bidet dun sa kabilang bahay. Kasi nga, di ba, Asian tayo, hindi tayo sanay ng tissue-tissue lang. So, naglagay kami ng bidet. Pero since dalawa na yung toilet namin, so baka mag-order pa si Daddy ng isa pang bidet para parehas ng toilet merong bidet. So for the meantime, maglalagay na lang din ako ng tissue dyan. So yun. So next natin is, since very straightforward naman, napakita ko na sa inyo yung aming planong gawing dining area at living area dito. Dito namin balak ilagay yung aming PV. So sabi nung landlord namin, meron na siyang built-in na saksakan ng internet. Ayan. And very generous pala yung landlord namin kasi guys, hindi na niya kami pagbabayarin for internet. Hindi na namin kailangan magpa-kabit ng internet kasi nga sabi niya meron na daw dito dun sa property niya. So, kukonect na lang kami. Lalagay na lang namin yung router namin dito. Then, yun. So, libre na yun. Kasama na dun sa freebie nung paglipat namin dito. So, let's go to the master's bedroom. So, yan. Ito yung aming master's bedroom. So, malaki din siya. So, yan. And also, ang maganda dito is,
So, salamin, meron na siyang cabinetry. Ayan, guys. So, meron na siyang mga drawers. And, meron na siyang sampayan dito. So, yan, yung mga damit, pwedeng isampay na lang dyan. Yan. Tapos, yung kabila, ayan. Meron na rin siyang pinalagay na lalagyan ng sampayan din siya ng mga damit. So, ang plano ko dito, yung baba, syempre, yung mga boxes, dito ko ilalagay yung mga box ng sapatos siguro ni Danny, tapos yung ibang malalaking stuff namin, dun sa taas. Ayun. So, hanggang dun siya sa kabilang dulo, guys. So, dito sa kwarto, wala lang siyang aircon unit, pero meron siyang ganyan ceiling fan. Meron na rin siyang blinds. Of course, for privacy naman. Ayan. Kaya lang hindi siya blackout. Somehow may nakikita ka pa rin ng liwanag. So, hindi ko alam kay Daddy kung lalagyan namin siya ng curtains. So, dito sa master's bedroom, ang makikita mo is yung aming garden. Sabi sa amin nung landlord namin, siya daw yung maglilinis nito. Pero hindi pa ngayon kasi nga kakatapos lang, marami pa rin siyang ginawa. So, siya daw yung mag-maintain yan. Ikikil daw niya yung mga grass, tapos lagyan niya ng topsoil para pwede kami makapagtanim dyan. So, yun. Tapos, meron pala kami dong orange tree. So, sabi niya matamis daw yung bunga ng orange tree. So, tingnan natin. Kasi medyo may konting bunga na rin naman siya. So, tingnan natin kapag lumago na siya. Pero, hindi ko alam kung mag-grow siya ngayon or mag-harvest time ngayon kasi mag-winter na. So, yun. So, ito lang yung itsura ng aming master's bedroom. Tapos, yung ilaw din niya, guys, is ganyan. Yung naka-embedded na dun sa ceiling. Ang lang dito sa master's bedroom, dun sa previous house kasi namin, sobrang laki ng master's bedroom. I think doble nito. Kaya lang, ang disadvantage naman, carpeted kasi yon, so cozy naman talaga siya. Kaya lang, sa sobrang laki niya, hindi naman namin nagagamit or namamaximize yung space kasi kami lang naman dalawa dun ni Daddy. Wala naman kami masyadong gamit at the bedroom. So, yung mga bata, may sarili namang kwarto. So, walang masyadong interaction doon sa malaking space na yon. So, yun. Tinutulugan lang talaga namin siya. Although, meron kaming TV unit sa master's bedroom. Kaya lang, mas madalas kami sa living area kasi kasama namin yung mga bata. Mas malaki yung TV, yung console nandun, yung speaker nandun, yung karaoke nandun. So, lagi kami talagang nasa living area. So, ngayon we're done with the master's bedroom. We will move to the next bedroom. So, yan. So, ito naman yung bedroom ng kids. Ayan siya. So, dalawa yung bintana niya. So, may bintana dito na sobrang laki. So, diba? So, malamang ang gagawin namin is i-close na lang namin itong windows dito. So, yun din naman yung view. Meron din ditong view ng garden. So, again, sabi nga nung tatanggalin ng landlord namin yung mga nakalagay dyan and balak niyang maglagay dyan ng clothing line para naman pag magsasampay kami, so may daan naman dito. Yan, so dito kami magsasampay ng mga damit namin kapag summer or kapag mainit. Baba ko lang tong blinds kasi masyadong mainit. And of course, may isa pang window dito. Yung view naman ng window dito is yun nga, yung orange tree. Ayan. So, yan yung aming kids room. So, ceiling fan din siya. And also, malaki din yung cabinet niya, guys. Same lang nung design nung isa. So, meron siya din siya mga drawers here. May sampayan dito. May lagayan na space pa sa taas. So, baka dun sa taas ilagay ko na lang, guys, yung mga tents namin. Ayan. Tapos dito sampayan din siya again. Ang mga damit ng mga bata. Siguro dito sa baba ilagay ko yung mga boxes ng toys nila. Kasi yung mga bata naman kasi, tinuruan ko sila na pagkatapos nilang maglaro, so kailangan ligpitin nila yung toys sila, ibalik nila dun sa box. Tapos nilalagay lang din nila yun dun sa drawers namin. So, parang yung pagkakapintura nito, guys, hindi natapos yung nasa taas ay ito. Parang hindi siya natakloban kasi ng blinds.
So, yun lang guys. Yun lang ang itsura ng amin. So, ito si Daddy. Diyan talaga. Sabi ni Borna, mas malaki daw yung kabila. So, yun. Sariling sikap yarn. Yan. So, hindi na natin tinulungan eh. So, nakasara pala to. So, ito guys, may access kami dito papunta dun sa backyard niya. Ayan. So, ito may door dito. Tapos, dito sa window naman ng living dining room. So, ito naman yung view mo. Greeneries pa din. So, dun yung dati naming bahay. So, again, this is the kitchen. The laundry room. The toilet and bath, first bedroom and second bedroom, tapos yung access natin sa backyard. So, for now, yun lang muna guys. Tutulong muna ako kay Daddy sa pagbubuhat ng iba pa naming gamit. Mag-iimpake din ako ng mga gamit namin. Tapos, balikan ko kayo kapag nakapaglipat na kami ng mga gamit. Yun lang! Hi guys! So, time check. It's 4:07 p.m. And ito ang aming scenario ngayon, ang aming current situation. Nag-start kami kanina by the way ng 9 a.m. Tapos, natapos kami ng 4 p.m. So, mabilis pa rin siya sa moving dahil tinulungan kami ng very generous namin na neighborhood. Shout out sa kanya. Sobrang bait niya kasi tinulungan niya kami magbuhat. Actually, nagpaalam lang kami sa kanya kung pwede naming buksan yung fence para maitawid yung mga gamit. Pero, ginawa niya na nakita niya kami nagbubuhat na tinulungan niya kami maghakot halos lahat ng mabibigat na gamit. Pati yung mga gamit namin na nandun sa kabilang bahay, tinulungan niya kami almost lahat. Ang gagawin ko na lang ngayon is magligpit. So, ito pala guys ang aming current situation. So, ayan, kita nyo sobrang chaotic pa ngayon. Ayan. Diba? So, ayan guys. Tapos yung dining, ayan. Sobrang daming kalat. So, dito namin nilagay yung couch. After the couch, nilagay ko na rin yung carpet. Dati namin nasa dining, nilagay ko na lang dito kasi wala kaming carpet for the living room. So, ayan si Kali nagta-tablet. Ayan, sobrang kalat, guys. Ayan pa. So, ito yung bedroom ng kids. Inayos na ni Kali. Actually, napaka-helpful ng mga bata kasi sila yung nagdala ng toys nila kahit pa isa-isa. Ayan, si Kali inorganize niya na yung kanilang nook doon ng mga libro. Ayan, tapos dito ko nilagay yung tallboy. Additional drawers para sa kanila. And then, ayan. Tapos, dito naman. Mom, Alexi's crying out. Well, check him out. Tapos dito, guys, ito na yung bedroom namin. So, ayan, sobrang chaotic. Tingnan nyo naman. Lahat ng damit, nasa bed. Yung mga maleta, meron pang mga winter clothings doon. Hindi ko pa lahat na isa-isa ilagay. Yung Christmas decorations namin, nilagay nila dito sa taas. Ayun, guys. Baka nayak yun. I don't know. Pinuntahan na ni Kali. Baka nadapa. Mom, Alexi's trapped outside the gate. So, ayun guys, medyo na-interrupt ang ating vlog. Kasi si Alexi lumabas, tapos hindi nakabalik. Alexi, come here. Are you okay? Yeah. Oh, come here. Come here, show your face. Let me see if you're okay. Come on. Are you okay? Where have you been? Huh? Why did I leave to the outside? Oh, you go to the other house and then you're locked. Buti na lang nakapasok ka dun sa gate. I'm trying to look for the wipes. It's okay. So, napakabait ni Alex kasi nga hinahanap ko yung wipes. Sabi ko, hanapin niya yung wipes. Ang nangyari, pumunta siya sa kabilang bahay. Sarado yung gate, hindi siya nakalabas. So, yun. Sabi ko, hindi niya kasalanan na hanapin yung wipes kasi nakita ko na. So, yun. Going back dun sa ating tour sa Trust the Process na ano. So, ayan. Ito yung sinasabi ko kanina. Ayan guys, ito yung mga damit, sapatos, lahat. Ayan, sobrang kalat pa guys. Ayan. Ayan.
So far, good naman ang progress. Nailipat na namin lahat ng gamit. Maglilinis na lang kami bukas dun sa kabilang bahay. Tapos ako, maglilinis ako dito kasi sobrang kalat. Pupunasan ko muna lahat ng cupboards bago ko ilagay yung mga gamit doon. Si Daddy, inaasikaso niya yung hot water system namin kasi nga gas na. So, sabi kasi nung landlord, kailangan daw i-on yung ignition bago namin magamit. So, ayan, chine-check niya. And, ako naman, ayusin ko tong pantry. Buti na lang kahapon, hindi kami nag-grocery ng sobrang dami para hindi ganito. Hindi sana, mas marami pa sana dito yung dadalhin namin. Pero dahil di nga kami nag-grocery ng madami, ang binili lang namin is yung gagamitin namin panglipat, yung sapat lang para ngayong weekend. Kasi nga, ang daming bubuhatin kapag nag-grocery kami. So, yun lang guys. Ito pala yung kitchen. Nalagay na namin yung fridge. Nalagay na namin yung microwave. Pero yun pa lang sa ngayon. Lahat pa ay makalat pa talaga siya. Ayan. So, ito binuhat ko na lang ng ganito kanina nung pumunta kami. Saktong nahugasan ko na. Tapos mamaya, try natin tong dishwasher. Ayun. Yung surak namin dito na lang muna nilagay para pagpasok nga naman, so andyan na yung surak. So, if-figure out ko pa kung tama ba yung ginawa naming arrangement. Tingnan natin kung uubra yung ganitong arrangement na ito yung dining, kung pa horizontal, vertical ba dapat. Tapos, plan namin maglagay dito ng curtains. Kasi nga masyadong bright naman tayo. Ayan. So, dito pala guys, ito kasi may roll up siya na curtains din pababa, blinds pala. So, sa gabi, pwede namin niyang ibaba or kapag mainit, tas hindi naman kami lalabas, pwede namin siyang ibaba para hindi siya ganun kaliwanag. Pero guys, I like the atmosphere here. Gustong-gusto ko na maliwanag yung paligid, maaliwalas. Yan, parang mukhang malamig, 'di ba? Tapos, on the process din ng paglipat namin, ayan, nilalaban ko na rin yung mga bedsheet. Ayun guys, ay kukunin ko naman sa kabilang bahay yung gamit namin sa toilet para makaligo na si Daddy, makaligo na rin yung mga bata kasi nga pagod na rin sila eh. Si Alex, namumula na. Alex, are you feeling hot? You wanna take a shower? I feel fine. How about you? I'm hot. Oh, you're hot? You wanna try the new shower in the bathroom? Can you please give me some? Can you please turn on the electric fan? You want a fan? Why? Is it hot? Yeah, It's hot outside, but it's not hot inside. but I need the aircon to be on. You don't need the aircon. Malamig nga. Hindi pa naman mainit, anak. Hapon na nga eh. Why is it O siya, yun lang guys. Nag-update ulit ako sa inyo kapag totally nakapaglinis na ako dito. I-update ko rin kayo sa empty house tour naman dun sa inalisan namin na bahay. So, para makita nyo din kung anong itsura niya na walang gamit. Sa pagkakaalam ko, nakapag-vlog ako na nandun lahat ng gamit namin. So, ipapakita ko naman sa inyo yung empty house tour kasi magta-turnover kami ng susi dun sa real estate na assist sa amin dun sa kabilang bahay. Tapos, bigay din ako sa inyo ng mga tips, ano yung mga what went wrong sa paglilipat namin para, diba, for information din sa iba. So, yun lang. A few moments later. Hi guys! Andito kami ngayon sa Eljana. So, hindi na kami nagkaroon ng chance para makapagluto kasi ang dami pa namin kailangang ayusin dun sa bahay. Tsaka pati bibili na rin kami ng food na pwede naming maibigay kahit man lang maliit na bagay para dun sa kapitbahay namin na tumulong sa amin sa pag-ahakot. So, itong Eljana kasi is halal kasi siya. Kasi yung neighborhood namin, hindi ko alam kung kumakain sila ng pork, pero most likely hindi kasi ibang lahi yun. So, mas maganda na yung halal na lang yung bilhin namin.
please?